Nagtambak na kaha at kahon ng iba't ibang brand ng sigarilyo, sako-sakong tabako at mga sangkap at 3 makina sa paggawa ng sigarilyo. Ito ang tumambad kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa ni-raid na iligal umanong paggawaan ng sigarilyo sa Barangay Panipuan, Mexico, Pampanga. Nitong Huwebes, February 5, isang joint inspection ang isinagawa ng DILG kasama si Chief PNP General Jose Melancio Nartates Jr. at Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Kasama din si Bureau of Customs Port of Clark District Collector Jairus Reyes. We estimate that they produced over 4.5 billion pesos worth of cigarettes in the span of 1 month. Na-distribute na po yan. On the spot, ang nakita namin ay ilang tonelada ng tobacco leaves, fake BIR stamps, at iba pa pang paraphernalia para sa sigarilyo. Ayon sa kalihim, 150 million pesos na halaga ng sigarilyo ang nagagawa dito araw-araw o 4.5 billion pesos kada buwan. Ang warehouse na ito sa Barangay Panipuan, Mexico, Pampanga na sinasabing pagawaan ng iligal na sigarilyo ang personal na ininspeksyon ni DILG Secretary John Vic Remulla at nakita nga dito ang sako-sako ng tobacco. Ito yung mga raw materials na ginagamit sa paggawa ng sigarilyo. Maliban dito, meron pa ring mga filter, may mga sigarilyo din na nakagawa na. Ayan. At may ilang mga makina sa paggawa ng sigarilyo na hanggang ngayon ay nandito pa. Aabot naman sa 400 million pesos ang nakumpiska sa raid na isinagawa nitong January 28. Hindi umano ito simpleng kaso lamang dahil nasa likod nito ay sindikato at matataas na opisyal sa bansa. We suspect there are 2 northern Luzon politicians behind it. We are still investigating. Hindi ko mabibigay pangalan nila. Sila ang mastermind, sila ang financier. This is an international system. Ang intelligence namin dito galing pang Singapore and Indonesia na ginagawa dito. So it is larger than we think. Nasa 10 umanong pagawaan ng sigarilyo ang tinitiktikan ngayon sa buong bansa. Dahil hirap sa smuggling, nag-focus na umano sa manufacturing ang mga sindikato. Expect there are 10 other manufacturing sites all over the country. May intelligence na kami at hindi na namin nilalapitan. Pero it will come in the next few days or next few weeks. Makukuha na namin lahat yan. Nahihirapan na po sila mag-smuggle ngayon, lalong-lalo na dito sa mga legal ports natin. Dahil ang customs po ay masugid na lang binabantayan ang lahat ng mga produktong ito. Kasi mahigpit sila sa port, hindi ho sila nakakalusot. Kaya ang ginagawa nila ngayon, dito na sila nagmamanufacture o binabagsak sa high seas bago dumating dito. Samantala, tumambad din kay Secretary Remulla ang walang bintana, walang electric fan at isang maliit na bombilyang tumatanglaw sa maliit na barracks ng mga manggagawa sa pabrika ng sigarilyo. Nasa 65 sila na na-rescue ng raiding team habang 54 ang mga lalaki, 11 ang mga babae at may 6 na naarestong Chinese nationals. Almost inhuman conditions ang barracks na binigay sa kanila at ang tawag doon sa batas ay involuntary servitude. Nagtatrabaho po na walang sweldo. Natuklasan naman na kasisimula pa lamang umano nitong January ang operasyon ng nasabing pabrika. Napag-alaman na ang loteng kinatatayuan ay nasa pangalan ng Samyong Global Corporation na pag-aari umano ng 3 Pilipino at 2 Koreano. Sila may-ari nito eh. Wala pa kami nakikitang lease contract mula sa mga Chinese naman na nag-manufacture. Kaya liable rin yung may-ari na lupa, yung Samyong at saka iba yung corporators nila. Haharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Person Act at Republic Act 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of 2024 ang 6 na Chinese nationals. Isinailalim na ang mga ito sa inquest proceedings noong January 30 habang ang preliminary investigation ay gagawin sa February 9. Ako si Jana Lumbang Parungaw para sa Balitang Balita.